Kakapusan ng pagkain ang problema ng ilang evacuee na bumalik sa kanilang bahay sa San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Natagpuan na rin ang bangkay ng isang lalaking inanod ng creek nitong Lunes. Balita hatid ni Maki Pulido. Sa ilog ng San Mateo na-recover ng San Mateo MDRRMO ang labi ng 67-year-old na lalaking tinangay ng malakas na agos ng tubig sa Rodriguez, Rizal. Sakay ng motorsiklo ang biktima noong Lunes, July 21 nang tangayin ng tubig habang tumatawid sa isang creek sa Barangay Puray sa Rodriguez. Sa paghupa ng baha, umuwi na ang marami sa mga apektadong residente sa San Mateo. Pero hindi pa natatapos ang paghihirap ng marami. Dahil masama pa rin ang panahon, wala pa rin kinikita ang pamilya ni Delia mula sa pagtitinda ng isda. Wala na. 5 piso na lang natitira. Kaya sa iniisip ko, sabi ko, Diyos, saan naman tayo kukuha ng panggastos natin bukas. Nangihingi na lang ako para meron kami pangkain. Lalong hindi alam ni Delia kung saan kukuha ng pampaayos ng bahay dahil lalong rumupok ang mga kahoy na nababad sa tubig. Kinakabahan pa rin ako. Lalo na sa gabi, hindi ko makatulog. Kasi sabi ko, umuulan na naman. Sabi ko, baka bumahan na naman. Sa Barangay San Jose sa Rodriguez, putik at mga basang gamit ang inabutan ng pamilya ni Rosemary pag-uwi mula evacuation center. Isang supot ng noodles at isang maliit na delata na lamang ang natitira mula sa natanggap nilang relief pack. Pinagtitiisan nila ang hilaw na saging, malamnan lang ang tiyan nilang mag-asawa at maliliit na anak at apo. Wala na po kaming kakainin po. Iniisip po namin paano kami kakain po. Gutom din po yung mga bata. Noong Lunes ng gabi, kwento ng mga residente, mabilis tumaas ang tubig sa kanilang barangay. Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, nawasak ang bahaging ito na riprap ng pinapagawang flood control project ng DPWH. Kagagawa lang po niyan talaga. Kaya nagkampante po kami. Sabi nga namin, ano ba nangyari dyan sa bakit nga ganyan ang ginawa nila? Tinipid ba? Halos wala pa pong 1 taon. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.